hindi daw kasundo ng kanyang panlasa. Pero siguro na magandang sinasabi rin natin ito para at least aware si Diwata. Sana raw wala nang bawian. The wedding is on! Oo, pa naman nagkabalikan itong dalawa. Eh, sabi naman ng aking source. Meron daw demolition job kay Vice Ganda. Ano? Kay Vice Ganda may demolition job? Pansin ko nga, binubuhay nila yung issue about kay Jessica Soho. Humihingi nga ng sorry si Vice Ganda. Kaso nga lang, hindi pa handa ang puso, ang kalooban ni Jessica Soho. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Ito naman po si Papa Owen. At ano pa nga ba, ang lagi inyong inihilit sa amin. Ayan! Chika mo na! Dali! Ako nakakaloy, no? Talaga namang napakalakas nitong pares ni Diwata. Oo, kailan naman daw natin i-feature? Ang dami naman masyadong nag-feature. Oo. Kaya nakakaya naman kung lahat na lang tayo ay gagaya. Yeah. Diba? Basta tayo ay nandito lang at nakamasid. At syempre, yun na nga, may mga kaibigan din talaga tayo, no? Na nagsasabi. Tinatanong ko kasi dahil na viral Oo. Yung ano sabi doon na hindi raw masarap yung pares. Oo. So tinanong ko yung kaibigan ko na kumain doon. Ang sabi ng friend ko parang hindi daw kasundo ng kanyang panlasa. So parang pinaganda mo lang dito, Oji, pero hindi masarap? Hindi. Oo, yun ang tinuro sa akin ni Enchong P. Oo. Kasi napapanood daw ni Enchong yung pagpalalasa ko sa pagkain. Pag hindi masarap sabihin mo na lang, hindi kasundo ng panlasa mo. Kasi baka kasundo naman ng panlasa ng iba. Kasi nga taste is relative. Yes. So, siguro iba-iba. Kasi ako hindi ko pa natitikman. Although yung mga friends ko nakakarating sa akin na hindi kasundo ng kanilang panlasa. Pero siguro na magandang sinasabi rin natin ito para at least aware si Diwata na pasarapin pang lalo ang kanyang pares, lalo na bonggang-bongga na siya, no? Yung dami ng mga vloggers na naroroon, ano? Halos araw-araw yata, talagang kinokontent siya. Mas maganda na tama rin naman yung sinasabi ng mga vloggers. Pagdating doon na kung masarap, masarap talaga. Ano pinarinig mong vlogger? Wala. Kasi parang pili ko may mga laman Kaka? Mga laman, mga... May laman nga yung pares. Overload. Anyway, sabi Brenda, try mo rin kuya yung sa harap. Bakit? Masarap daw yung sa harap. Yung kaharap lang daw ng tindahan. Hindi, wala nga ako masasabi for now. Kasi nga, dumidepende lang ako sa mga sinasabi ng friends. Kasi nga, baka nga rin hindi kasundo ng panlasa nila or ako, pag pumunta ako doon, baka kasundo ng panlasa ko. Ganon. Pero hindi ka naman galit kay Diwata. Hindi, natutuwa nga ako sa kanya Maganda life story niya, no? Yes. Pero sa Oji Diaz, inspired. Wag na. Ang dami nang nag-interview. Pero na-curious ako din sa katapat na masarap daw, sabi ni Brenda. So pasok sa panlasa ni Brenda. Kasi meron kami ni Brenda nila sa aming pagkain. Pareho kami ng comment masarap. Yun yung katapat. Hindi, gaga. Akala ko. Iba. Ito mo. Hindi ko. Akala ko kasi yung katapat yung tinikman niya ni Brenda. Hindi, wala pa ako natitikman at hindi pa rin ako nakakarating doon. But anyway, basta sana hindi ito hype lang. Sana magtuloy-tuloy yung negosyo. Oo, at the end of the day, di ba, masarap pa rin makakita ng mga kapatid natin sa LGBTQ na nagiging matagumpay. Di ba? At hindi nagbibisyo-bisyo. At saka na kahit naman anong produkto, maliit man yun na malaki, na tinatawag na product development, di ba? Nag-i-evolve yan. Kumbaga, masarap na, pwede pang pasarapin, di ba? Yes. Ayan libreng promo yan. Pero hindi ka sundo lang sa nag-iba. Maganda ko lang sa Pasay. Hindi ka makakain doon. Kasi sinasabi mo, Diyos. Kaya nga. Alam nyo, kasundo ng panlasa ko pa nagpunta ako doon. Bongga. Doon ka pa naman sumasakay ng bus papuntang Batangas. Grabe din ang bawi mo, ha?
Ay, nako. Iwata yung utlo. Oy, ito na nga yung mga nakikita ng mga netizen, ano? Sana raw wala nang bawian kung okay na itong sina Sam Milby at Catriona Gray. May mga nagsasabi nga na that the wedding is on. Ano yung sabihin? Ang kasal daw ni Catriona at saka ni Sam Milby tuloy na tuloy. Alam mo, kung sakali man na ito'y totoo, bonggang-bongga yan. Kasi syempre, no, yung iba nga nagko-comment, huwag mo na sayangin sa miss you yan. Mga ganun, di ba? At ito yan, nakita nga natin sa post, ni Miss Pinky Tobiano, ayan, no, nakuna niya na parang nag-uusap, magkatabi sa upuan, itong si Sam Milby at si Catriona Gray sa birthday ng kanilang manager na si Erickson Raimundo. Oo, ayan, no, kitang-kita, Diba? Tapos may nakausap nga ako. Oo. Eh, syempre, nagtanong-tanong ako. Oo, kung ano na bang lagay. So, totoo ba naman nagkabalikan itong dalawa? Eh, sabi naman ng aking source, sana nga nagkabalikan sila. Kasi okay na okay daw ang kanilang samahan ngayon. Oo, as in, nag-uusap sila, nagkakabiruan, nagkakaharutan, di ba? Katulad nga nito sa birthday ng kanilang manager na si Erickson, may mga skinship nang nagaganap. Skinship? Oo. Ibig sabihin, nagkakaskasan sila ng mga skin to skin, gano'n. Oo. Aba, hindi malayang magkabalikan yan kung sakasakali. At saka prior to that party na ang daming pa rin pictures na lumalabas yung mga badminton sessions nila. Kasama yung mag-asawang si Isabel Oli at si John Prats. Oo, hindi ba? So, hindi nga malayo, no? Lalo na, sabi ng kausap ko, una, nag-uusap na yung dalawa, inaayos lang ang problema, at yung kasal daw, baka daw, di ba? Pero syempre, yan yung mga nakakarating lang naman sa atin, ano? Pero sana yung nakakarating na yan sa atin, sana totoo. Nay! May nakakita ba kung suot na ni Catriona Gray yung kanilang engagement? Ayun na nga, kasi may nakausap ako na present doon sa birthday na yon. Wala raw siyang napansin. Nasuot yung engagement ring. Di ba meron mang ganong moment si Catriona nung engaged sila na minsan hindi niya suot, minsan suot niya. Di ba? Oo nga. Pumali naman natin hindi suot pero sila na. Or pag nakita naman natin one day na suot niya, ayun na. Understood na yan. Tuloy na yun. Parang kung naging friends na lang din talaga sila, hindi na natuloy yung kasal. Malay mo, lalo pa nilang kinikilala ang isa't isa. Di ba? Ay. Napabuntong hindi ng kanalangan ito, Arch. Parang may alam ka na hindi mo sinasabi sa amin. Sa inyo ko na lang sasabihin. Anong episode pa yan ito, Arch? Basta abang-abang tayo. Mahirap na kung ano naman sabihin natin dito. Tapos di-deny din naman. Tayo tuloy ang napasama. Anyway, sa aking kumparing si Erickson Raimundo, happy birthday kumpare. Inaanak niya si George. Happy birthday, Sir Erickson! Yes, isa sa napakababait na tao na manager sa nakilala ko. Yes, si Erickson. Ng Cornerstone. Siyempre, Speaking of manager, o ikaw manager ka, ano kayo magiging komento mo dito? Bakit? Dahil meron daw demolition job kay Vice Ganda. Ano? Kay Vice Ganda may demolition job? Ano? May demolition job kay Vice Ganda? May... Ikot lang yan. Ano ba yan? Bakit may ganyang issue? Ay, ito nga kasi may post itong si Out Inday Badiday. Friend ko yan sa X, sa Twitter. Ano sabi? Sabing ganun, ayon sa aking source. Dahil hindi effective ang paninira ni Lucifer Min, sinisimulan na ang mga paninira kay VG sa FB. Try harder, mga pangit. Sabing ganun. Tapos? Ay, ito nga na, iba-iba yung mga comments. Sabi na yung Miss Hannah Dixon, ano naman istira nila kay Meme Vice? Hindi naman siya RAPIST ba ito, Oops! Ganon. Pansin ko nga, binubuhay nila yung issue about kay Jessica Soho, sabi naman ni Juan. Oo nga. Binubuhay yung kay Jessica Soho kasi sa mga hindi nakakaalam. Ayun,
parang gusto nilang anuhin talaga eh. Ibalik yung Jessica Soho. Ito, wala pa tong closure. Yung kay Jessica Soho. Nay, binabalik nga nila kasi kita mo, one day ago, yung Ronald, grabe naman daw talaga yung kasalanan at pambabastos ni Vice kay Jessica Soho. Tapos sabi naman 3 days ago ni Joey, 7. Matatandaan na nila ni Vice ganda si Jessica Soho sa kanyang concert. 2 days ago, sabi naman ng 3M game foul. Viral video kung saan nag-joke si Vice ganda. Tungkol kay Jessica Soho. Tapos yung sabi naman ng Glitter Channel 8 hours ago, Vice ganda refused to apologize to Jessica Soho. So, lumulutang na naman ulit na yung issue ni Vice ganda at ni Jessica Soho. Bakit kaya? So, nga eh, nakakaloka yan, ano? Actually, matagal na yan. Parang feeling ko kasi wala talagang closure pa yan. Lalo na at yung kapatawaran mula kay Jessica ay hindi pa rin niya iginagawad or ibinibigay kay Vice ganda hanggang ngayon. Hindi dahil sa hindi forgiving si Jessica. Siguro, kailangan maintindihan natin si Jessica kung saan nanggagaling. Diba? Huwag na natin uriratin dito kung ano yung lumabas sa bibig noon ni Vice ganda patungkol kay Jessica Soho, hindi ba? Na sa totoo lang, talaga naman kung kahit sino makakita nun or makapanood nun, talaga medyo off. Medyo off. Pero syempre, ang punto naman dyan ay humihingi nga ng sorry si Vice ganda. Kaso nga lang, hindi pa handa ang puso, ang kalooban ni Jessica Soho para tanggapin yung sorry ni Vice. Naikwento na rin yan ni Vice dati. Tumawag siya kay Jessica. Kaya lang ay parang hindi pa siya nga handa. So, binibigay naman ni Vice ganda yun kay Jessica. Yung wala pang kahandaan ng puso niya para magpatawad, hindi ba? Siguro sa palagay ko lang, no? Mula nung matungtong si Vice ganda at ang It's Showtime sa bakuran ng GMA at mag-collab na ang ABS-CBN Studios at ang GMA Network, doon na yan naglabasan. Doon na yan naglabasan. Dahil nga malamang yan ang hinihintayin ng mga tao. Kung finally ba, magkaharap na si Vice ganda at saka si Jessica Soho. At kung i-feature ni Jessica Soho sa kanyang kapuso mo, Jessica Soho, si Vice ganda. Siyempre, wala pa nagaganap na ganoon, no? Na collab kay Jessica at kay Vice. Kaya, siyempre, iniisip pa rin ng mga tao, baka wala pa. Hihintayin pa rin natin yun, no? Kaya nga lang, nagkakasunod-sunod itong mga post na ibinabalik yung issue kay Jessica Soho. At yung mga pagitan ng pagpo-post nila ay oras at 1, 2, 3 araw lang. No? Kung mapapansin ninyo, no? Kaya nga iniisip ng Alp Inday Baliday sa X app na mukhang may demolition job nga kay Vice ganda. At sino naman kaya ang nagpasimuno ng demolition job? Sana nga maayos yan. Kasi sa akin, feeling ko, para maging buo, as in 100% yung happiness ni Vice sa kanyang pagtungtong sa GMA, feeling ko yan na lang yung kulang. Yung kapatawaran ni Jessica Soho sa kanya at yung pagsisimula ng kanilang friendship kung mabibigyan ng pagkakataon. Why not? Diba? Sana nga, magkapatawaran. Pero syempre, hindi naman tayo para madaliin si Jessica, no? Siya naman yan. Puso niya yan eh. So, hindi natin dapat kinu-question din kung kailan maghihil or kung kailan siya makakalimot at kailan niya patatawarin yung mga taong feeling niya ay nagkasala sa kanya. Diba? Basta pasasaan din at magkukrus ang kanilang landas. Feeling ko, malapit na yan. Kailan kaya, Nay? Kaya ang pag napanaginipan ko yan. Ay! Ayun! Tulog ka na kaya dito, Oy? Teka lang. Yung mga napapanaginipan mo, naghihiwalay eh. Eto, magbabate. Oo nga. Mali mo sa panaginip ko, nag-aaway ulit sila. Ha? O ibig sabihin, ang panaginip ay kabalintunaan. Kabaligtaran sa totoong buhay na nangyayari. Mali natin, di ba? Ako, gusto ko lang itanong sa kanila, kayo ba, gusto nyo magkabati si Jessica Soho at Vice ganda? Comment below kayo kung marami yan, Diyos ko. Ibig sabihin, marami ang bukas ng isip
At marami ang positibo ang kanilang pananaw na magkakabati ang dalawa. Doon naman sa ibang hindi na nga nakakatulong ay nangiintriga pa at gusto pa lalong magalit si Jessica kay Vice at gusto nila wag nang magkabati, wag nang batiin ni Jessica. Diyos ko, sana naman hindi mangyari yan sa inyo. Na pag may nakagalit kayo ay talagang habang buhay kayong magkagalit. Di mo naman sila binabantaan dito, Orgy? Gaga, hindi. Ito naman. O, basta gusto natin magkabati sila. Excited ako malaman kung ano yung comment ng ating mga ka-updates. Oo. Kung sino mas marami, yung bet na magkabate o yung hindi na lang magkabate. Oo. Parang yung hindi namin bet lahat. Ano yung pasabog na comment agad? Grabe yung Gaga, inuro ko ng Cecilia. Ayan, oy, naku, umatin pala tayo sa premiere night ng GLU. Yes! Oo, yung game, as in G, game, LU as in La Union. Dahil dito umikot sa La Union ang istorya ng magkakabarkada. Yes! Na sina Ruru Madrid, Kiko Estrada, TJ Marquez, Enzo Pineda at David Licauco. Yes. Oo. At syempre, na-viral noon si Ruru Madrid, di ba? Dahil kay Angelique Kang sa Black Rider na nakakissing niyang bigla. At sinabi ni Angelique na first scene pa lang, parang kissing sila. Hindi man lang sila makapag-banding. So yan ang pinaka-banding nila, kissing. Oo. At na-shock nga dun si Ruru. Kaya tinanong natin si Ruru kung alam ba yun ni Bianca Umali. Oo, ng kanyang girlfriend. Eto. You allow Bianca to watch the movie na may kissing scene? Of course! Dapat talaga pupunta siya ngayon, Mama Ogs. Kaso meron siyang nauna na schedule with Miss Mylene Dizon. So nag-get-together sila ngayon doon. So sabi naman niya, tatry daw niyang panoorin pagka-showing. Wala naman kayong mga restrictions pagdating sa work? Wala naman. Pagdating sa mga kissing scenes or any intimate scenes, as long as pinagpapaalam namin sa isa't isa, okay na yun. Doon lang kay Angelique kang... Wala. Actually, nabigla siya in a way na hindi ko po nasabi agad. Kasi kami, usapan namin, dapat transparent kami sa isa't isa. Kung ano man yung gagawin. Para at least yung expectations ng isa't isa, malinaw. Pagka may nag-post or pagka pinalabas sa TV, alam namin yung reaction. Kaso ito, nasabi ko sa kanya, nagawa ko na yung eksena. So, sabi naman niya, naintindihan niya kasi nga walang signal doon. Kumbaga, kinailangan ko lang talagang i-explain sa kanya para at least wala na pag-aaway, walang pagtatalo. Ayan. So, yun naman pala, na wala naman silang restrictions, basta nagpapaalaman lang. Diba? At yun, syempre, yung GLU ay 4-5 years ago pang kinunan yun. Oo, ngayon lang na ipalabas. Bakit ito ngayon na ipalabas ito, Orgy? Kasi syempre, naabutan sila ng pandemya. Oo, pero maganda yung kwento, ha? Oo. Mahusay na director to si Philip King, ha? Ang galing. Oo, ayan, panoorin niyo yan, ha? Nakakaaliw. Pumunta naman tayo sa launch ng bagong single. Meron man launch ng luma? Launch ng luma. Di ba, hindi naman? Sa launch ng newest single. Ayaw ng bago. Ni Jerry. Si Jericho Violaco, ang ating anak-anakan, na, ayan, umaawit siya, Dito ka na umulay, wag na sa kanyang hindi tunay ang pag-ibig niya sa iyo. Wag ka nang malungkot, wag na sana mag-move. Bakit hindi na lang mahalin mo ako? At syempre, tinanong na rin natin ang ilang detalye. Bakit ngayon na siya pumasok sa music industry? Ngayon 23 na siya. Bakit hindi nung bata siya? Eto. Well, with that kasi, I promised muna my family and my parents na tatapusin ko muna yung pag-aaral ko. And of course, kasi throughout my life, I've been performing ever since I was a child. Pero yung promise ko talaga sa parents ko na tatapusin ko yung pag-aaral ko. Pero pagkatapos nun,
that's when I'm going to pursue my dream of becoming a singer, becoming a performer, and hope and very, very thankful na supported talaga sila. Both my mom and my dad and my whole family. Ayan. Sinagot tuloy kayo. Diba? Siyempre, good luck, Jerry, sa iyong newest single, Di Ka Mag-iisa. Ayan. Siyempre, kaibigan ko ang mami niya. Si Tita Chiki Violaco. At si Tita Annie Domingo, ang kanyang manager. Ayan. Good luck! At syempre, pumunta rin naman tayo sa birthday ni Mami Seni. Yes! Na ang dakilang ina ni Gladys Reyes. Na punong abala sa pag-MC sila ni Janice. Yes! Doon din si Christopher Rojas. At syempre, mga anak nila, mga apo, hindi ba, naroroon. Si Marisa Sanchez ay naroroon din. Kasama natin dyan si Tita Ve Brusola. Correct. Ayan, nakakatuwa si Mami, 70 na, pero hindi siya mukhang 70, no? Diba? Grooving. Glamorosa pa rin, ano? Ayan, at syempre, happy birthday sa iyo, Mami Seni. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin, lalo na sa akin. I love you, okay? At syempre, birthday na rin ang pinag-uusapan. Galing din ako sa birthday ni Sofia Pablo. Yung Sparkle Artist Talent. Naginanap sa Raffles, Makati. Ayan, Dalaga na. Andiyan si Ruro. Nag-ano sila, TikTok dance, imbis na 18 Roses, TikTok dance. Ayan, no? Tapos andyan din si JD Dumagoso, si Joaquin Dumagoso, si Derek Monasterio, si Miguel Tan Felix kasama, katabi namin, ang aking anak-anakang pang si Isabel Ortega, diba? At marami pang iba na nariyan, ano? At nakakatuwa, ang ganda-ganda ng batang ito at napakabait at lagi akong naalala yan. Maraming salamat, Sofia, dati kong alaga yan sa Sparkle na. At ang ganda-ganda ng batang yan. So pretty. Diba? Ayan, happy birthday, anak. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, birthday na rin naman ang pinag-uusapan natin, ano? Happy birthday sa bossing ng RCC Staffing Solution USA. Romer Gutierrez Haso, happy birthday. Maraming salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kapwa, lagi yan nagpapakain doon sa kanilang bayan sa Bicol. Lagi yan, may mga palibreng bag. Kasi nga, di ba, principal yung mami niya doon. Hindi siya nakakalimot sa kanyang lupang sinilangan. Totoo. God bless you, Sir Robert. Happy birthday, Sir Robert. Alam mo lang yung pinalaala si Tito Orgy. Dahil pinigyan din niya ako sapatos. Actually, suot ko nga ngayon. Kaya kung sinusot ko lang yung naalaala. At ang nakakaloka, yung isang paa hindi pa na ibibigay sa'yo. Pagbalik pa natin. Diba? Babalik naman tayo dyan. Happy birthday, Romer. Maraming salamat sa friendship pa. As always, we love you. Super. Diba? At syempre, birthday na rin naman ang pinag-uusapan natin. Tita Lilian Tolentino. Tita Lilian. Happy birthday! Birthday rin Tita Ian noong April 18. Ayan, Tita Ian, happy birthday. Maraming salamat. Alam mo na, mga bakla. Tita Ian, maraming salamat sa inyong papasko sa amin. Thank you so much. Grabe pasabog yun. Grabe, hindi mo kinaya. Hindi mo kinaya We'll never forget that. Diba? Salamat po. Parang Mary Ann Peña din, eh, no? Yes! Kaya maraming salamat, Tita Mary Ann at si Tita Lilian Tolentino. Happy birthday. Kamusta mo kami kay Tita Nini? At syempre pa, binabati natin, lagi nanonood sa atin ito, no? Si Regine Kapalak at si Aprilyn Andrade. Ayan, maraming salamat sa inyo, ha. Syempre, pabate galing sa Megacom Electrical and Construction Supply dyan sa Commonwealth. Kung gusto nyo bumili ng mga murang materyales para makapagpatayo kayo ng bahay. Megacom dyan sa Commonwealth lang yan. Siyempre, binabati ko si Tita Lita, Tita Ruby at Tita Shirley, ang magkakapatid na ubod ng bait, na pag naglalambing kami, pasabog ang mga lechon. Talaga? Diba? Ayan, thank you so much. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa hindi mo namin subscribers, subscribe na! Now na! I-click nyo lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. At pati na po sa aking other social media accounts. At syempre po ngayon, nais ko pong bati ang aking unika pamangkin, si Marta Villarama. Happy birthday, anak! Sweet 16 na siya ngayon. Di ba how time flies.
I love you, anak. Ayan. At kung kayo naman po ay mahilig naman po sa mga luxury bags, naku, i-check out niyo po ang The Real Maluho page. Ayan po, para po sa inyong mga luxury items na gusto niyo po mabili straight from Japan. Kaya legit po yan, The Real Maluho. And of course, thank you so much for our skincare. Walang iba kung hindi ang Envy Skin Beauty and Wellness Center. Oo, ayan, oo, para bonggang-bonggang mukha ninyo. Diba? Paalaga nyo sa Envy. Tama ang yung skin. Pati po yung inyong mga shape din ng face. Yes, ayan, yung mga gusto nyo hugis bigas, kaya po nilang gawin yan. Plus any other treatments po for your face, for your skin, for your body. Envy Skin Beauty and Wellness Center lang po. At para naman sa ating nagniningning na mga ngiti, of course, Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Diyan po yan sa tapat ng Christ the King sa E. Rodriguez. Thank you, Doc. I miss you. Yes, Diyos. At syempre gusto ko din pasalamatan ng Ideal Vision. Yes. Oo. At syempre sa Headway Very Salon. Hindi mo naman sila binibigay talaga natin sa kanya. Thank you, Ideal Vision. Kasi gusto ka na ni Doc Jessica. Oo, napapasukat na ulit ako. Doc Jessica D, thank you for our eyewear, Ideal Vision, with over 180. Oh, bongga. With 180 branches nationwide. Yeah. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, please follow Diyos po ako sa lahat po ng aking social media account para lagi po tayong goodbye. Ayan. At syempre pa, ayan, ako ang dami nakakagusto sa aking interview kay Edgar Allan Guzman at kay Shaira Diaz. Oo, parang na-shock ang madlang people dahil parang meron palang ganong babae, no? At meron din palang ganong lalaki kung ano yung tinutukoy ko sa OGDS Inspires po lang. Sa I1TFC na rin po, ha? At syempre pa ang aking OGDS TV fan page, ayan po sa aking mga latest chika, okay? At syempre pa ang aking mag-iina, Mami Soul, Erin Diaz at Mira TV para sa kanilang YouTube channel. Paki-subscribe naman po, ha? Yeah. At ito po ulian yung lingkod, Papa Osin Ocho Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa akin? I-chika mo na! Dali! Kung kanina mag-comment daw na magdasal na magkabati si Vice Ganda at saka si Jessica. Sana ipagdasal nyo rin po na wag nang umuto si Tito Orgy. Kasi natutulala na lang kami. Kaya hindi kita sinama sa Naga. Sige, umutot ka pa, Tito Orgy. Okay lang, Tito Orgy, umutot ka pa. Sayang pa naman yun. Napapagtigis na naman. Diyos ko, nakadalawang taon na nga tayo. 3 taon. Umutot lang kayo dyan, Tito Orgy. Sa Naga Street, balik-balik. Ay, saan mo ka nang umutot, Tito Orgy? Ha?